Hey mga bros, may balita nga tayo dito po kay Junmar Fajardo. Alam ko nga, nahirap na rin itong si Junmar na magbuhat ng SMB. Dahil syempre, tinalo nga ng Reynosa ni Elasto Painters, ito pong San Miguel Beermen, at napakasakit na ito para sa kanila. Bakit? Itong SMB ay tumatakbo ito bilang Grand Slam bid championship mga kabrods, Grand Slam champion sana nila. Pero ang nagbura niyan, Reynosa and Elasto Painters na binira ni Andre Karakot para matalo ang SMB sa 4th quarter round. So itong si Junmar Fajardo ngayon mga brods ay sabi nila, ayon sa reports and rumors, parang gusto na rin itong kumawala sa SMB at parang nagtatampo dahil ito pong place ng SMB, yung mga ibang gwardiya dito hindi nila napapansin at di na nila napapasahan si Junmar Fajardo. At itong si Junmar naman mga kabrods ay gusto na itong sumanib pwersa na sa isang independent team na katulad ng Reynosa and Elasto Painters dahil syempre alam din naman natin na matagal-tagal na si Junmar dito sa SMB at ang dami na itong championship na naibigay sa SMB. Pero kung makikita mo kasi mga brods sa lineup ng Reynosa at sa place ni Coach Yeng Yao ay talagang nagugustuhan ito ni Junmar Fajardo. Napapansin din kasi ni Junmar Fajardo na ang ganda ng place, ang ganda ng takbo ng laro ng Reynosa. Hindi sila talaga mga kabrods na talagang parang ISO plays at talagang makikita mong mapapasahan nila yung mga teammates nila, mapailalim, mapalabas, mapa-wings mga kabrods. And ito, yan ang maganda sa Reynosa ngayon. Kaya ito, umusad tuloy sila sa semifinals round samantalang SMB ay nagbuburakay ngayon. Kaya itong si Junmar Fajardo mga kabrods gusto rin nito na makipagsanib pero sa Reynosa and Elasto Painters. Why not? Diba? Di naman din biro kasi na matagal ka na sa iyong kupunan tapos lagi kang nagbubuhat, diba mga kabrods? Parang napapagod din naman yan. Etong si Abay mga kabrods. Pero unlike naman dito sa Reynosa, hindi talaga ito mapapagod mga brods. Talaga makikita mo si Junmar Fajardo dito na talagang fit na fit sa sistema, mapapasahan ng maayos, and talagang makikita mo na malakas talaga ang Reynosa at may potential once na makuha nila si Junmar Fajardo. Ito naman mga kabrods ay 50-50 pa. Hindi naman ito official talaga na itong si Junmar ay biglang lilipat agad ng Ross. Siguro nga, babaguhin mo na yung sistema ng SMB. Ano bang mali nila? Ano bang mali sa mga point guards na ito? Ano bang mga mali sa plays? Bakit hindi napapasahan si Junmar Fajardo? Marami namang ways mga kabrods na kung bakit hindi napapasahan ito pong si Abay. Baka mamaya napakaganda ng depensa ng Ross. Double team, kung double team talaga sa kanya, di ba? And ito mga brods, mapag-uusapan naman yan Pero ito pong si Junmar Fajardo kasi kung gusto talaga niya ng mga isang kahit kalabaw na kupunan, Reynosa talagang pwede niyang mapuntahan. Dahil ang SMB nga, minsan kasi nagiging easy na lang ito ngayong mga laruan nila Makikita mo, maski si Chris Ross, kapag nagsiset ng play, parang naglalakad, parang wala ng gana, di ba mga kabrods? Hindi katulad dati, yung mga SMB's .5, talagang makikita mong hustle play sila sa laro, seryoso sa laro, wala ka makikitang naglalakad lang dyan sa laro. Kaya ikaw mga kabrods, ito, sa tingin nyo ba, dapat bang lumipat ni Junmar Fajardo sa isang independent team na kupunan dito sa PBA para matauhan nga daw ang SMB? Or wag na lang mga kabrods, gamutin na lang yung problema ng Beermen, bounce back next season, gumawa ng mga maayos na trade at gumawa ng mga maayos na plays para nga nila makakuha ulit ng kampyonato at simulan ulit yung Grand Slam bid. Sayang consecutive championship na ginagawa nila tas natalo lang ng Reynosa Elasto Painters na inspired na katulad ni Andre Karakot. So, ikaw mga bro, sa tingin nyo, babagay ba si Junmar Fajardo na nakasuot ng Reynosa Elasto Painters na uniform with coach or under coach Yeng Yao? At mga bros, mas lalakas na lalong Ross. At baka nga mas lalo ng maraming manonood ng PBA niyan dahil may isang independent team na umaangat na sa liga. Kaya komento mo lang po nyo dito mga bros at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito, Kiefer Ravena. Nakipag-part ways na rin mga kabrods dito sa Yokohama B Corsairs. So ito, mga brods, ay minamata na ito ngayon ng Barangay Nebra San Miguel. Alam din naman natin ng Ginebra, busy ngayon sa semifinals round against Reynosa and Elasto Painters. Pero syempre, nung nalaman nilang itong si Kiefer ay free agent na naman, ito, parang nagbunga sa
paningin ito para sa Ginebra fans and para sa mga Ginebra management na gusto nilang kunin. Ito po talagang si Kiefer Ravena. Hindi rin naman biro rin kasi kung meron kang Kiefer Ravena, di ba mga kabros, ito pong si Manong Kiefer Ravena. Ito sa Yokohama B Corsairs ay nag-average nga ito ng almost 10 points per game with almost 4 assists per game and almost 2 rebounds per game. Not bad na para sa isang limitadong minutong point guard nila, di ba mga kabros, ito pong si Kiefer Ravena. So ito pinakamagandang chance na makuha ngayon ng Ginebra, yung mga isa sa mga players natin, sa mga Pinoy basketball ballers natin dyan sa Japan B-League. Ngayon, ang pinakamagandang chance na makuha itong si Kiefer Ravena mga brods. Kung gugustuhin man ng Ginebra, maski nga si Ray Parks nakipag-part ways na rin dun sa Osaka Ibesa, pwede na rin yung kunin ng Ginebra kung gugustuhin nila. Pero ito mga kabrods, pinakamagandang point guard kasi na makukuha ngayon ng Ginebra kung sakali man ay katulad ng isang 6 flat na point guard na katulad ni Kiefer Ravena. Itong si Kiefer kasi mas nag-slim na, mas naging kondisyon na sa laro, taas pa rin ng basketball IQ, ang ganda pa rin ng bitaw ng tres, ang ganda pa rin nito magbuhat ng koponan, ang ganda pa rin ng mga decision making neto, maski nung gilas pa, di ba mga kabrods, yan ang maganda kay Kiefer Ravena. Isang magandang player, poised player, kalmadong player, at makikita mo sa kanya na talagang determinado ito na manalo every game. Yan ang maganda kay Kiefer Ravena ngayon mga kabrods. Kaya hindi na ako magugulat kung ito yung pinaka-best choice ngayon ng Ginebra habang itong si Kiefer Ravena ay wala pang kuponan dyan sa Japan B-League. Dahil ayon dun sa mga reports and rumors mga kabrods, ito may mga ilang reports tayo na itong si Kiefer ay ino-offer na rin pala ng ibang mga Japan B-League teams dyan na gusto siyang kunin ulit mga kabrods. Syempre alam natin na ang dami ng kuponan na napunta na ito ni Kiefer Ravena dyan sa Japan B-League, at ang Ginebra ngayon ay gustong manguna sa pila. Yes mga bros, di ko alam kung umuwi na itong si Kiefer ngayon sa Pinas dahil sa pagkakaalam ko, si Bobby Ray Parks Jr. at nandito na sa Pinas at pwede nang kausapin din yan kung nang kahit anong kuponan dito sa PBA dahil free agent nga sila. Etong si Kiefer baka nandyan pa sa Japan, nag-aayos pa ng mga papeles dyan siguro, or ito mga kabrods, kung ito ay may contact ang Ginebra dito sa agent ni Kiefer Ravena, mga kabrods, ito siguro yung inaayos na papeles ni Kiefer Ravena. Pero ito mga kabrods, ito ay 50-50 pa rin dahil alam din naman natin na iba rin ang mga offeran dyan sa Japan B-League. Ang taas talaga ng offer dyan, yung tipong hindi mo matatanggihan. Pero ito kasi sa PBA dito sa Barangay Nebra San Miguel, ito kasi yung isa sa mga pinakamayamang kuponan dito sa PBA na kayang magbigay ng mga milyones kada buwan sa isang player. Kaya nga 'di ba, napauwi nila si RJ Abarrientos na galing mga ibang bansang liga na KBL. Kaya ito mga kabrods, Kiefer Ravena, ito talaga yung pinaka the best na makukuha ng Ginebra ngayon dahil pagdating nga sa mga scoring, check na yan kay Kiefer. Pagdating sa passing, check na yan kay Kiefer Ravena. Pagdating sa leadership, yes mga kabrods, check na yan kay Kiefer Ravena. At pagdating naman sa championship, syempre, Kiefer Ravena. Kaya niyang madala sa championship round ng Ginebra kung sakali man. At ang gandang tandem na ito, Kiefer plus Scottie Thompson. Kaya ikaw sa tingin nyo mga brods, Kiefer Ravena to Barangay Nebra San Miguel, komento mo lang pinyo mo dito mga brods. At isa natin yung salamat po sa panonood mga brods. This is for basketball trade-offs. Yun lang. I'm out.